si Manoah at ang asawa ni Manoah, sila po ay mga magulang. Dito po, Samson, isa sa mga judges or counselor, si Samson po, no? Isang malakas. Kasi yung po ipinangako sa kanila, sa Diyos, no? Hindi magpapagupit. No? Kasi yun ang kanyang kalakasan. Sa Ebanghelyo naman, mula kay Elizabeth at si Zechariah, matanda na, tapos Elizabeth ay baog, pero nagkaroon ng milagro ang Diyos. At ang sabi, yung batang yan, dapat hindi uminom ng anumang wine o inumin nakakalasing. So, sa dalawang kwento ito, meron po tinatawag na Nazirite vow. Ito po yung uri ng pangako na gumit ka kay Lord or sa misyon. Pwede po natin manumbalik ang kalakasan mula sa ating word, will, and wisdom. Tatlong W's. Dahil nga meron vow, there is truthfulness of our words. Tayo, no? Kapag sinasabi, ay oo, papunta na ako dyan. Pero ito, kagigising lang. Nag-retreat ako sa isang kumbento. Yung tubig nila, nasa common area. So, nung madaling araw, naguhaw ako, tumayo talaga ako, nagulat talaga ako dahil merong madaling araw, alas 3 alas 4, nakaupo sa living room. Eh, siyempre nakaputi yun. Ano naman sister? So, during breakfast, yung superior ang nag-explain, pati pasensya ka na, ganyan talaga si sister. Dahil hanggang ngayon, hindi pa hilom ang kanyang sugat. Bata pala si sister, nangako yung tatay niya na babalikan siya. At hindi na siya binalikan. Yung mga magulang yata ng mga medyo nakakatanda dito, mga lord-lola nila, dati, wala po na kontrata. Wala po pinapapirmahan. Salita lang talaga. Pangalawa naman, will. The power of will. Mahalaga po ang ating pangako para sa ating will. Ito yung talagang gagawin mo. Hindi lang yung salita. Hindi lang yung pangako. Yung kagustuhan mo. Not based on emotion or feeling, but willing. To be honest, after my mass kagabi sa Ayala, nakaramdam ako ng pagod. Parang gusto kong magpa-assume na. Parang gusto ko na umuwi sa Bulacan to be with my family. Pero ito, nandito pa rin ako gabay mo. O sa mga mag-asawa, before, nung mga bago-bago pa lang yan, kapag nakikita ng mga balikat, kinikilig. Pero ngayon, kapag dumidikit na, okay, lumayo ka! Lalaki pa rin espasyo, naiinig na ako. Pero hanggang ngayon sila pa rin. Kasi nga, ang pamamahala ay feeling, hindi emosyon. Pangatlo at panghuli, magkaroon ng discernment of wisdom. Karunungan. Sa buhay po natin dalawang aspeto. Ito po yung pleasure and purpose. Huwag natin paghihiwalayin, parating dalawa. May kainan. Papasalamat na ako Mag-breakfast tayo mamaya. Okay. Bakit tayo kumakain? Sige nga, para mabusog. Kasi ang pagkain, pleasurable yan, pleasure. Pero ang purpose ng pagkain, kundi lumusog, pero kang lakas, magtrabaho. Malapit ang Pasko. Siyempre, yung pleasure ng Pasko. Siyempre, mga gift giving. Ano ba ang purpose ng Christmas? Hindi po ito gumastos. Hindi po tayo magpakasaya. Kundi pagnilayan. Bigyan tayo ng word, ng will, at wisdom.